Isang malakas na halakhak ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Hindi ito ang tunog ng pag-aalala. Hindi ito ang iyak ng isang asawang nagluluksa. Ito ay tawa ng tagumpay. Naramdaman ni Mateo ang matinding hapdi na gumapang sa buo niyang katawan. Para bang bawat buto niya ay dinurog ng pino. Pero mas masakit ang naramdaman niya sa kanyang dibdib nang makilala niya ang boses na yon. Si Valentina, ang kanyang asawa. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Mabigat. Napakabigat ng kanyang mga talukap. Parang may bakal na humihila nito pababa. Sa maliit na siwang ng kanyang paningin, sumalubong sa kanya ang nakasisilaw na puting ilaw ng ospital. At sa gitna ng liwanag na yon, nakita niya ang dalawang anino. Magkayakap. Sigurado ka bang hindi na siya magigising? Tanong ng isang lalaki. Boses na pamilyar sa kanya. Si Eduardo, ang kanyang kasosyo sa negosyo, ang tinuturing niyang kapatid. Huwag kang mag-alala, honey, sagot ni Valentina. At narinig ni Mateo ang tunog ng halik. Isang mabilis at malutong na halik. Sabi ng doktor, milagro na lang kung gumalaw pa ang isang daliri niyan. Gulay na siya, Eduardo. Isang buhay na bangkay. Gusto sumigaw ni Mateo. Gusto niyang bumangon at sakali ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Gusto niyang isigaw, nagising siya, na naririnig niya ang bawat salita, na pagbabayaran nila ang ginawa nilang pananabutahe sa preno ng kanyang sasakyan. Pero walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. Kahit ang paggalaw ng kanyang dila ay hindi niya magawa. Nanatili siyang nakahiga, nakakulong sa sarili niyang katawan. Ang tanging gumagana ay ang kanyang pandinig at ang utak niyang unti-unting nilalamon ng puot. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ng sapatos na balat. Doc, kumusta ang lagay niya? Tanong ni Eduardo. Ang tono nito ay biglang nagbago. Puno ng pag-aalala at lungkot. Napakahusay umarte. Stable na siya, Sir Eduardo, Ma'am Valentina, sagot ng doktor. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang trauma sa utak ni Sir Mateo ay severe. Permanent vegetative state. Ibig sabihin, humihinga siya, tumitibok ang puso niya, pero wala na ang isip niya. Wala na siyang mararamdaman o maiintindihan. Oh my God! Humagulgol si Valentina. Paano na kami? Paano na ang kumpanya? Sa ilalim ng kumot, pinilit ni Mateo na ikuyom ang kanyang kamao. Gusto niyang patunayan na mali ang doktor. Gusto niyang gumalaw. Pero natigilan siya. Kung gagalaw siya ngayon, ano ang mangyayari? Papanoorin ba nilang mabuhay siya? O tatapusin na nila ang trabahong sinimulan nila sa highway? Kung alam nilang gising siya, hindi siya makakalabas ng kwartong ito ng buhay. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging gulay na gusto nilang makita habang naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Hayaan niyo po, ma'am. Patuloy ng doktor at naramdaman ni Mateo ang bahagyang panginginig sa boses nito. Hudyat ng isang taong nabayaran. Gagawin namin ang lahat para manatili siyang komportable. Basta't tuloy-tuloy ang suporta niyo. Of course, Doc, sagot ni Eduardo. Money is not a problem. Basta siguraduhin mo lang na mananatili siya sa ganyang lagay. Nagpaalam ang doktor at lumabas ng silid. Katahimikan muli. Naramdaman ni Mateo ang paglapit ni Valentina sa kanyang kama. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito. Ang pabangong dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayon ay amoy ng pagtataksil. Naramdaman niya ang mainit na hininga ng asawa sa kanyang tainga. Narinig mo ba yon, Mateo? Bulong ni Valentina. Ang boses nito ay matalim, puno ng lason. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ka namin. Tumawa ito ng mahina. Habang dahan-dahan naming inuubos ang bawat sentimo ng pinaghirapan mo. Ramdam ni Mateo ang haplos ng kamay ni Valentina sa kanyang pisngi. Isang haplos na mapang-asar. Sayang, dagdag ni Valentina,
At naramdaman ni Mateo ang pagdampi ng labi nito sa kanyang noo. Isang halik ni Judas. Hindi mo na makikita kung paano ako magiging masaya sa piling ng best friend mo. Iniwan siyang nakadilat, nakatitig sa kisame, habang ang tunog ng tawanan ni na Valentina at Eduardo ay muling pumuno sa kwarto, kasabay ng tunog ng monitor na tumutugma sa galit na tibok ng kanyang puso. Tit! 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 Bawat tunog ay isang pangako. Magbabayad kayo. Napatalon si Lorena nang biglang bumagsak ang isang baso sa paanan niya. Ang bubog ay kumalat sa makintab na sahig ng kwarto. Napakatanga mo talaga, sigaw ni Valentina. Ang mukha ng ginang ay halos hindi maipinta sa inis habang inaayos ang kanyang gusot na bestida. Simpleng tubig lang, hindi mo pa madala ng maayos? Yumuko si Lorena. Nanginginig ang mga kamay habang mabilis na pinupulot ang malalaking piraso ng bubog. Sorry po, Ma'am Valentina. Nanginginig niyang sagot. Nadulas lang po sa kamay ko. Lilinisin ko po agad. Dapat lang. Bilisan mo dyan. Asik ng amo. Tumingin ito sa wall clock. Aalis na kami ni Sir Eduardo. Ayoko pagbalik ko. Amoy ospital pa rin ang kwartong ito. Sprayan mo ng pabango, yung mamahalin. Padabog na lumabas si Valentina at sumunod si Eduardo na ni hindi man lang sumulyap sa pasyenteng nakahiga sa kama. Nang marinig ni Lorena ang lagitik ng pagsara ng pinto, napabuntong hininga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang tumayo at tinapon ang mga bubog sa basurahan. Kumuha siya ng mop at pinunasan ng natapong tubig. Pagkatapos, lumapit siya sa kama kung saan nakahiga si Sir Mateo. Ang dating makapangyarihang milyonaryo, ngayon ay payat na at maputla. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito. Ang sabi ng ibang katulong, gulay na raw ito. Wala nang pag-asa. Pero para kay Lorena, pasyente pa rin ito. Tao pa rin. Magandang umaga po, Sir Mateo. Bati niya sa mahinang boses, kahit alam niyang walang sasagot. Kumuha siya ng palanggana, ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Nagsimula siyang punasan ang braso ng amo. Dahan-dahan. Maingat. Parang isang babasaging kristal ang kanyang hawak. Napansin niya ang paninigas ng mga kalamnan nito. Kailangan po nating i-exercise ng konti ang mga braso niyo, sir. Bulong niya. Para hindi manigas ang mga ugat. Sayang naman po ang muscles niyo. Sanay si Lorena sa ganito. Bago siya naging katulong, isa siyang rehistradong nurse. Isang nurse na nawalan ng lisensya dahil lang sa pagtindig sa tama, laban sa isang makapangyarihang doktor. Pero ang puso niya sa pag-aalaga, hindi kailanman nawala. Nang iangat niya ng bahagya ang likod ni Mateo para punasan, napansin niya ang pamumula sa bandang ibaba ng likod nito. Bed sores. Nagsisimula ng magsugar ang balat dahil sa matagal na pagkakahiga at kawalan ng tamang pag-aalaga. Napailing si Lorena. Mayaman nga ang pamilyang ito, pero ni hindi man lang maibili ng tamang air mattress ang pasyente. Kinuha niya sa bulsa ng kanyang apron ang isang maliit na tube ng ointment. Ito dapat ang gamot para sa sugat ng anak niyang si Rina. Pero mas kailangan ito ngayon ni Sir Mateo. Medyo mahapdi po ito, sir, pero gagaling po agad ang sugat niyo. Bulong niya habang pinapahid ang gamot sa likod ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay magaan at mapag-aruga. Inayos niya ang unan ni Mateo at kinumutan ito ng maayos. Naupo siya sandali sa gilid ng kama, pagod na pagod. Tinitigan niya ang mukha ng amo. Sa kabila ng mga tubo at benda, bakas pa rin ang tikas nito. Alam niyo po, sir, simula niya, tila nagkukwento sa hangin. Buti pa po kayo. Tahimik lang dyan. Yung anak ko pong si Rina, umiiyak siya kagabi. Masakit na naman daw ang dibdib niya. Ang hirap, sir. Ang hirap makitang nahihirapan ng anak mo tapos wala kang magawa kundi magtrabaho. Napahawak si Lorena sa kamay ni Mateo. Mainit ito. Buhay na buhay. Mabait naman po akong tao, sir.
Ginawa ko naman po lahat. Pero bakit parang ang lupit ng mundo sa amin? Tumulo ang luha ni Lorena. Hindi niya napigilan. Ang bigat ng dibdib niya ay kailangan niyang ilabas. At sa harap ng tulog na among, ito lang siya nakakaramdam ng kaligtasan. Kinuha niya ang bimpo para punasan ang mukha ni Mateo. Idinampi niya ito sa noo, pababa sa pisngi. Pero natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak siya sa kanyang bibig. Sa gilid ng nakapikit na mata ni Sir Mateo, may isang butil ng luha na dahan-dahang tumulo. Tinatahak ang landas pababa sa kanyang tenga. Hindi ito pawis. Hindi ito tubig mula sa bimpo. Luha ito. Napalapit si Lorena. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. "Sir?" Bulong niya, nanginginig ang boses. "Sir Mateo, naririnig niyo po ba ako?" Naramdaman ni Mateo ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang yabag ng takong ay mabilis at agresibo. Si Valentina. "Lorena, ano ba? Tulog ka ba?" Sigaw nito. Narinig ni Mateo ang pagmamadaling lumapit ng katulong. "Nandito po ako, ma'am. Nagpapalit lang po ng tubig." "I don't care," mataray na sagot ni Valentina. "Oras na para sa vitamins ng asawa ko. Bilisan mo." Vitamins. Gusto matawa ni Mateo ng mapakla. Alam niya kung ano ang laman ng maliit na bote na yon. 1 linggo na nilang itinuturok sa kanya iyon. Yun ang gamot na humihila sa kanya pailalim, nagpapabigat sa kanyang isip, at nagpapanatili sa kanyang tulog sa loob ng mahabang oras. Sa tuwing itinuturok iyon, pakiramdam niya ay nalulunod siya sa putik. "Ma'am!" Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ni Lorena. "Napansin ko po kasi sa label. Sedative po ito. At tenemo, masyado po atang mataas ang dosage para sa isang pasyenteng comatose. Baka po bumagal lalo ang puso niya." Napahinto ang paghinga ni Mateo. Alam niya, paano nalaman ng isang katulong ang tungkol sa dosage? Abat, narinig ni Mateo ang malakas na sampal. "Pak! Sino ka para questionin ang doktor, ha?" Bulyaw ni Valentina. "Ikaw ba ang nag-aral ng medisina? Katulong ka lang, Lorena. Sumunod ka na lang kung ayaw mong mawalan ng trabaho." Tahimik. Narinig lang ni Mateo ang mahinang hikbi ni Lorena. "Opo, ma'am. Pasensya na po." "Iturok mo na. Ngayon na. Manonood ako." Kinabahan si Mateo. Ito na naman. Ilang minuto na lang. At hihilahin na naman siya ng dilim. Mawawalan na naman siya ng kontrol. Paano kung sa pagkakataong ito, hindi na siya magising? Naramdaman niya ang malamig na bulak na dumudampi sa kanyang braso. Naamoy niya ang alkohol. "Parang awa mo na, Lorena," sigaw ng isip ni Mateo. "Huwag mong gawin to." Naramdaman niya ang tusok ng karayom. Mariin. Naghanda siya. Hinintay niya ang pamilyar na init na gagapang sa kanyang ugat. Susundan ng pagbigat ng kanyang talukap. Hinintay niya ang pagkalunod. Pero lumipas ang ilang segundo. Wala. Naramdaman niya ang pagpasok ng likido, pero malamig lang ito. Walang hilo. Walang bigat. Anong nangyari? "Ayan, tapos na," sabi ni Lorena. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Naturok ko na po lahat, ma'am." "Good," sagot ni Valentina. "Lalabas na ako. Siguraduhin mong malinis ang kwarto pagbalik ko." Nang masara ang pinto, narinig ni Mateo ang malalim na pagbuntong hininga ni Lorena. Naramdaman niya ang kamay nito na humaplos sa kanyang noo. "Pasensya na po, Sir Mateo," bulong ni Lorena. "Tubig at asin lang po yung itinurok ko. Itinapon ko po sa lababo yung gamot kanina habang nakatalikod si ma'am." Nanlaki ang mga mata ni Mateo sa ilalim ng kanyang nakapikit na talukap. Iniligtas siya nito. Alam ng babaeng ito na pinapatay siya ng sarili niyang asawa at nagdesisyon itong lumaban ng palihim. Bakit? Hindi siya nito kaano-ano. Isa lang siyang amo na hindi man lang nito nakausap ng matino. Pero isinusugal ni Lorena ang trabaho nito at posibleng ang buhay nito para sa kanya. Lumipas ang mga oras.
Gabi na. Tahimik na ang buong mansyon. Dahil hindi siya naturukan ng pampatulog, gising na gising ang diwa ni Mateo. Naririnig niya ang bawat kaluskos. Narinig niya ang mahinang pag-usad ng upuan sa tabi ng kanyang kama. Lord, bulong ni Lorena. Nagdadasal ito. Kayo na po ang bahala kay Sir Mateo. Alam ko pong naririnig niya ako. Bigyan niyo po siya ng lakas. Huminto ito sandali, parang pinipigilan ng iyak. At Lord, yung puso po ni Rina, tulungan niyo po kami. Wala na po akong malapitan. Pero hindi ko po kayang pabayaan si Sir Mateo para lang kumita ng pera sa masamang paraan. Bahala na po kayo sa amin. Kumirot ang puso ni Mateo. Ang babaeng ito, na may sariling mabigat na problema, ay siya pa ang inuuna sa mga dasal nito. Sa sandaling iyon, nangako si Mateo sa sarili. Ililigtas kita, Lorena. Ililigtas ko ang anak mo. Pangako yan. Biglang bumukas ng padabog ang pinto. Amoy alak. Mabigat na hakbang. Si Eduardo. Tulog na ba ang mahal na prinsipe? Tanong nito sa malakas na boses, halatang lasing. Sir Eduardo, gabi na po. Subok na saway ni Lorena. Kailangan po niyang magpahinga. Magpahinga? Habang buhay na ngang nagpapahinga yan. Humalakhak si Eduardo. Lumapit ito sa kama. Naamoy ni Mateo ang masangsang na amoy ng whiskey. Alam mo, Yaya. Sabi ni Eduardo. At naramdaman ni Mateo ang bigat ng katawan nito nang umupo sa gilid ng kama. Minsan, napapraning ako. Paano kung nagpapanggap lang ang gagong to? Sir, comatose po siya. Sagot ni Lorena, halatang natatakot. Talaga? Bulong ni Eduardo. Narinig ni Mateo ang tunog ng metal. Isang click, isang patalim. Subukan natin, sabi ni Eduardo. Naramdaman ni Mateo ang dulo ng kutsilyo na dumikit sa balat ng kanyang hita. Malamig, matulis. Sir, wag po. Sigaw ni Lorena. Tumahimik ka. Bulyaw ni Eduardo. Titingnan ko lang kung gagalaw siya. Isang hiwa lang. Kung hindi siya sumigaw, di totoo ngang gulay siya. Naramdaman ni Mateo ang pagdiin ng patalim sa kanyang balat. Ang hapdi ay nagsimulang gumuhit. Kailangan niyang tiisin. Hindi siya pwedeng gumalaw. Kahit anong mangyari, hindi siya pwedeng gumalaw. Mabilis na kumilos si Lorena. Wala na siyang pakialam kung masaktan siya. Bago pa man bumaon ng malalim ang patalim sa hita ni Mateo, iniharang ni Lorena ang sarili niyang kamay. Sir, tama na po. Sigaw niya habang mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ni Eduardo. Dudugo po. Makukulong kayo kapag nalaman ng mga doktor na may sugat siya. Natigilan si Eduardo. Ang mga mata nito ay mapula at nanlalabo dahil sa alak. Tinitigan niya si Lorena. Pagkatapos ay tinitigan ng binti ni Mateo na may maliit na hiwa. Isang hiwa na hindi man lang gumalaw ang kalamnan. Wala. Wala talagang pakiramdam. Bulong ni Eduardo habang binabawi ang kutsilyo. Humalakhak siya ng malakas. Boring! Napaka-boring mo na, Mateo. Tumayo ito ng pagiwang-giwang at lumabas ng kwarto. Iniwan ang pinto na nakabukas. Napaupo sa sahig si Lorena, habol ang hininga. Nanginginig ang buo niyang katawan. Agad siyang kumuha ng bulak at alkohol para linisin ang maliit na sugat sa hita ni Mateo. Sorry po, sir. Sorry po. Iyak niya. Habang binabalutan niya ng gasa ang sugat, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table. Ring. Ring. Nakita niya ang pangalan sa screen. St. Jude Hospital. Dali-dali niya itong sinagot. Hello? Doc? Kumusta po si Rina? Nanlamig ang buong katawan ni Lorena sa narinig niya sa kabilang linya. Miss Lorena, kailangan na nating operahan si Rina ngayon din. Bumigay na ang isang valve ng puso niya. Hindi na siya aabot ng bukas. Gawin niyo na po, Doc. Parang awa niyo na. Sigaw ni Lorena. Miss Lorena, alam niyo ang patakaran.
Kailangan ng down payment na 300,000 pesos bago kami makapagsimula. Hospital policy po. Napatingin si Lorena sa kawalan. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Bigyan niyo ako ng 1 oras, Doc. Gagawa ako ng paraan. Pinatay niya ang tawag. Tumingin siya kay Mateo na mahimbing ang tulog. Sir, bulong niya. Tumutulo ang luha. Kung gising lang kayo, alam kong tutulungan niyo ako. Pero kailangan kong subukan kay Ma'am Valentina. Tumakbo si Lorena palabas ng kwarto. Hinanap niya si Valentina at natagpuan niya ito sa sala. Nagpapahid ng lotion sa binti habang nanonood ng TV. Lumuhod si Lorena sa harap ng amo. Agad-agad, walang pasakalye. Ma'am Valentina, tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Nagulat si Valentina at nandidiring iniurong ang paa. Ano ba, Lorena? Bakit ka nanlilimos dyan? Yung anak ko po, ma'am. Mamamatay na po siya kapag hindi na operahan ngayong gabi. Kailangan ko po ng 300,000. Pwede niyo po ibawas sa sweldo ko habang buhay. Kahit wala na akong swelduhin, ma'am. Basta iligtas niyo lang ang anak ko. Hinalikan ni Lorena ang sahig sa paanan ni Valentina. Magiging alipin niyo po ako habang buhay. Please po. Tinitigan siya ni Valentina. Walang emosyon. Pagkatapos ay tumawa ito ng mahina. 300,000? Nahihibang ka ba? Katulong ka lang dito, Lorena. Hindi charity ward ang mansyon ko. Ma'am, buhay po ng bata to. And so? Lahat naman tayo namamatay. Malamig na sagot ni Valentina habang tumatayo. Umalis ka sa harap ko. Bumalik ka sa kwarto ni Mateo. Kapag may nakita akong alikabok doon, si Santi ka. Iniwan siyang nakadapa sa sahig, durog na durog. Bumalik si Lorena sa kwarto ni Mateo na parang zombie. Wala na siyang luha. Ubos na. Naupo siya sa tabi ng kama ni Mateo. Inilapag niya ang kanyang lumang cellphone sa tabi ng kamay ng amo. Sir Mateo, bulong niya, ang boses ay basag na basag. Paalam na po sa inyo. Uuwi na po ako. Hihintayin ko na lang pong mawala ang anak ko. Ibinaon niya ang muka sa kanyang mga palad at umiyak ng walang tunog. Ang sakit. Sobrang sakit. Biglang kumalam ang sikmura niya. Hindi pa pala siya kumakain simula kanina. Kailangan niyang uminom ng tubig para hindi siya himatayin. Tumayo siya sandali at pumasok sa banyo sa loob ng kwarto para maghilamos at uminom sa gripo. Naiwan niya ang cellphone sa tabi ng kamay ni Mateo. Sa loob ng banyo, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Mugto ang mga mata. Ilang minuto siyang nanatili doon, nag-ipon ng lakas para tawagan ang doktor at sabihing isuko na ang laban. Paglabas niya ng banyo, tahimik pa rin ang kwarto. Si Mateo ay nasa parehong posisyon o parang ganun pa rin. Lumapit siya sa side table para kunin ang cellphone. Biglang umilaw ito. May tumatawag. Ang doktor. Nanginginig ang kamay na sinagot ni Lorena ang tawag. Handa na siya sa masamang balita. Hello, Doc? Miss Lorena, good news. Masigla ang boses ng doktor. Inihahanda na namin si Rina para sa OR. Natigilan si Lorena. Po? Paano? Wala pa po akong pera. May nagpadala na po. Bank transfer. Full payment pa nga eh. 500,000 pesos ang pumasok sa account ng ospital para kay Rina. Sobra pa sa hinihingi namin. Halos mabitawan ni Lorena ang telepono. Sino po? Sinong nagpadala? Anonymous donor po ang nakalagay. Akala ko po kayo ang naghahanap ng sponsor? Napaupo si Lorena sa sahig. Hindi siya makapaniwala. Himala. Isang totoong himala. Salamat. Salamat po. Iyak niya. Pagbaba niya ng telepono, punong-puno ng saya at kalituhan ang puso niya. Sino? Paano? Wala siyang ibang napagsabihan kundi si Ma'am Valentina. Imposibleng si Sir Eduardo. Biglang pumasok sa isip niya ang nangyari kanina. Ang pagmamakaawa niya, ang pagluhod niya. Posible kayang nagpakita lang ng tigas ng puso si Valentina pero naawa rin pala ito sa huli.
Posible bang sa kabila ng kasamaan ng ugali nito, may natitira pa ring puso ang asawa ni Mateo? Pinunasan ni Lorena ang kanyang luha. Puno ng pag-asa ang kanyang dibdib. Tumakbo siya palabas ng kwarto para hanapin si Valentina at magpasalamat. Nakita niya si Valentina sa kusina, umiinom ng wine. "Ma'am Valentina!" Tawag ni Lorena, nakangiti habang umiiyak. Napataas ang kilay ni Valentina. "Bakit nandito ka na naman? Si Santi ka na ba?" "Ma'am." Lumapit si Lorena at akmang hahawak sa kamay nito, pero pinigilan ang sarili. "Tumawag po ang ospital. Bayad na daw po ang operasyon. Kayo po yun, di ba? Kayo po ang nagbayad?" Natigilan si Valentina. Ang baso ng wine ay huminto sa ere. Nakita ni Lorena ang pagkalito sa mata ng amo na mabilis na napalitan ng isang mapaglarong ngiti. Ibinaba ni Valentina ang baso at dahan-dahang tumango. "Oh, that," sabi ni Valentina. Ang boses ay biglang naging malambing na parang ahas. "Siyempre, ayoko naman mamatayan ng katulong. Mahirap maghanap ng kapalit." Lumapit si Valentina kay Lorena at hinawakan ang balikat nito ng mahigpit. Masyadong mahigpit. "Bayad na ang buhay ng anak mo, Lorena," bulong ni Valentina, at ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. "Ibig sabihin, pag-aari na kita." Naririnig ni Mateo ang bawat kaluskos ng papel na inilapag ni Valentina sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang tunog na yon ay parang kulog sa loob ng tahimik na kwarto. "Pirmahan mo na yan, Lorena," utos ni Valentina. Ang boses nito ay malumanay, pero may nakatagong diin, para bang nakikipag-usap sa isang batang pasaway. Naramdaman ni Mateo ang presensya ni Lorena sa kanyang tabi. Naamoy niya ang takot ng babae, halo ng pawis at nanginginig na paghinga. "Ma'am," garalgal ang boses ni Lorena. "Affidavit po ito," na nagsasabing wala na sa katinoan si Sir Mateo bago pa man ang aksidente. Nananakit siya at laging nagwawala. Gusto bumangon ni Mateo. Gusto niyang agawin ang papel at punitin ito sa mukha ng asawa. Kasinungalingan. Bago ang aksidente, siya ang pinakamatino sa kumpanya. Siya ang nagpapalakad ng lahat, habang si Valentina ay abala sa pagwaldas ng pera. "Ano naman ang problema doon?" tanong ni Valentina. Narinig ni Mateo ang paglakad nito palapit kay Lorena. Ang tunog ng takong ay papalapit ng papalapit. "Hindi po totoo to, ma'am," sagot ni Lorena, at humanga si Mateo sa tapang nito. Mabait po si Sir Mateo. Kahit kailan, hindi ko siya nakitang nagwala. At lalong hindi po siya baliw. "Wala akong pakialam sa totoo, Lorena," bulong ni Valentina. "Ang kailangan ko, ang pirma mo. Ikaw ang caretaker. Ikaw ang laging nasa tabi niya. Ang salita mo ang papaniwalaan ng korte." "Pero ma'am, perjury po ito. Kasalanan po ito sa Diyos at sa batas." Katahimikan. Sa loob-loob ni Mateo, sumisigaw siya. "Tama yan, Lorena. Huwag kang papayag. Huwag mong ibigay sa kanya ang kumpanya ko." Biglang nagsalita muli si Valentina. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang lambing. "Kasalanan?" Tumawa si Valentina ng mahina. "Alam mo ba kung ano ang mas malaking kasalanan? Ang hayaang mamatay ang sarili mong anak dahil lang sa prinsipyo." Nanigas ang katawan ni Mateo sa ilalim ng kumot. Ito na ang bitag na hindi niya napaghandaan. Ang perang ipinadala niya para iligtas si Rina ay ginagamit ngayon ni Valentina bilang kadena para alipinin si Lorena. "Bayad na ang operasyon ni Rina, di ba?" Patuloy ni Valentina. "Sino sa tingin mo ang nagbayad noon? Ako. Pera ko yun, Lorena. At sa isang tawag ko lang sa ospital, pwede kong ipatigil ang post-operation care niya. Pwede kong ipabawi ang mga gamot. Gusto mo bang mangyari yun?" "Wag po, ma'am!" Humagulgol si Lorena. "Parang awa niyo na po. Wag niyo pong idamay ang anak ko." "Eh di pirmahan mo yan," sigaw ni Valentina.
Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng kama habang nakahawak si Lorena sa gilid nito. Ramdam niya ang desperasyon ng babae. Ako ang nagbayad, Lorena, sigaw ng isip ni Mateo. Ako ang tumulong sa'yo. Hindi mo kailangang sundin ang demonyong yan. Sa sobrang galit, muntik nang makalimutan ni Mateo ang pagpapanggap. Gumalaw ng bahagya ang kanyang hintuturo. Isang maliit na pagkilos, pero sapat para mapansin ng isang taong matalas ang mata. At may ibang tao sa kwarto bukod kay Valentina. Nasa sulok si Eduardo. Kanina pa ito tahimik, nagmamasid. Narinig ni Mateo ang pagkasa ng baril. Click-clack, isang pamilyar at nakakabininging tunog. Love, tawag ni Eduardo kay Valentina. Pakibilisan naman. Naiinip na ako. At parang may nakita akong gumalaw. Nanlamig si Mateo. Alam niya ang ibig sabihin noon. Nakatutok ang baril sa kanila ngayon. Kung gagawa siya ng eksena, kung gigising siya ngayon para sabihin ang totoo, hindi lang siya ang mamamatay. Papatayin din nila si Lorena. Wala siyang magawa. Nakatali ang mga kamay niya, hindi ng lubid, kundi ng sitwasyon. Ang pagtulong niya kay Lorena, ang siya ring nagpahamak dito. Pirmahan mo na, Lorena. Madiin na utos ni Valentina. Bibigyan kita ng 5 segundo. 1, 2. Narinig ni Mateo ang paghikbi ni Lorena. Ang tunog ng ballpen na tinanggalan ng takip. Patawarin mo ako, Lorena. Isip ni Mateo. Patawarin mo ako dahil wala akong magawa. 3. Naramdaman ni Mateo ang paglapat ng kamay ni Lorena sa kanyang braso. Mahigpit. Para bang humihingi ito ng tawad sa pamamagitan ng hawak. 4. Narinig niya ang garalgal na paghinga ng babae. Pipirma na po. Pipirma na po ako. Sigaw ni Lorena. Narinig ni Mateo ang mabilis na pagkiskis ng ballpen sa papel. 1 pirma. 2. 3. Bawat hagod ng tinta ay parang latigo sa konsensya ni Mateo. Sa bawat pirma, tuluyan nang nawawala sa kanya ang kontrol sa kanyang kumpanya, sa kanyang pangalan, at sa kanyang buhay. Very good, sabi ni Valentina. Narinig ang tunog ng papel na kinuha. See? Madali lang naman akong kausap. Makakaalis ka na. Bantayan mo ang asawa ko. Narinig ni Mateo ang paglabas ng magkabit. Ang tawa ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa hallway. Naiwan silang dalawa. Ang gulay na amo at ang taksil na katulong. Pero hindi galit ang naramdaman ni Mateo. Awa. Matinding awa. Naramdaman niya ang pagbagsak ng ulo ni Lorena sa kanyang dibdib. Umiiyak ito nang walang humpay. Sorry po, Sir Mateo. Sorry po. Paulit-ulit na bulong ni Lorena. Ang luha ay bumabasa sa kanyang damit. Wala po akong kwentang tao. Ipinagpalit ko ang dignidad niyo para sa anak ko. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Tumingala si Lorena at kahit nakapikit si Mateo, naramdaman niya ang titig nito, isang titig na puno ng pagsisisi. Pangako ko po sa inyo, sir. Bulong nito. Ang boses ay biglang naging matatag sa kabila ng luha. Babawi ako. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang saktan nila kayo. Kahit buhay ko pa ang kapalit. At sa sandaling iyon, alam ni Mateo na nakuha na ng mga kalaban ang kanyang pera. Pero nakuha naman niya ang isang bagay na hindi nabibili ng salapi. Ang tapat na puso ng isang kakampi. Nanginginig ang mga kamay ni Lorena habang nakatitig sa maliit na botelya na iniabot sa kanya ni Valentina. Potassium chloride, alam niya kung ano ito. Bilang isang dating nurse, kabisado niya ang gamit nito. Sa tamang sukat, gamot ito sa kakulangan ng potassium. Pero sa ganitong dami, at kung ituturok ng mabilisan, titigil ang puso. Cardiac arrest. Walang bakas. Walang ebidensya ng lason. Sa autopsy, lalabas lang na bumigay ang puso ng pasyente dahil sa komplikasyon. Ano? Tititigan mo na lang ba yan? Bulyaw ni Eduardo.
mula sa sofa. Umiinom ito ng whiskey, parang nanonood lang ng isang boring na palabas sa TV. Tapusin na natin to. Gusto ko nang mailipat sa pangalan natin ang kumpanya bukas na bukas din. Tumingin si Lorena kay Valentina. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Ma'am, papatayin ko po siya. Bulong niya. Halos hindi lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. Tao po siya, ma'am. Asawa niyo po siya. Lumapit si Valentina sa kanya. Hinaplos nito ang buhok ni Lorena, pero nanlamig ang buong katawan ng katulong sa haplos na yon. Alam ko, Lorena. Alam ko. Malambing na sagot ni Valentina. Pero isipin mo na lang, tinutulungan mo siya. Hirap na siya, di ba? Gulay na siya. Pinalalaya mo lang siya. Biglang humigpit ang hawak ni Valentina sa buhok niya. Hinila nito ang ulo niya papalapit. At isipin mo si Rina. Bulong ni Valentina. Ang boses ay naging matalim na parang labaha. Alam mo ba na pwedeng bawiin ang bayad sa ospital? Isang tawag ko lang, Lorena. Isang tawag ko lang. Ititigil nila ang oxygen ng anak mo. Gusto mo bang mangyari yon? Umiling si Lorena habang tumutulo ang luha. Huwag po, ma'am. Parang awa niyo na. E di gawin mo ang trabaho mo. Tinulak siya ni Valentina papunta sa pinto. Bigyan mo siya ng happy ending. Ngayon na. Naglakad si Lorena sa hallway na parang may hila-hilang kadena sa kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masakit. Hawak niya ang syringe na may lamang kamatayan. Pagpasok niya sa kwarto ni Mateo, sinalubong siya ng katahimikan. Tanging ang tunog lang ng aircon at ang mahinang paghinga ng amo ang naririnig. Lumapit siya sa kama. Tinitigan niya ang mukha ni Mateo. Mapayapa ito. Walang kaalam-alam na ang taong nag-alaga sa kanya ng ilang linggo ay siya ring papatay sa kanya. Sir Mateo, ikbi ni Lorena. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Nanginginig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa sobrang konsensya. Wala po akong choice, sir. Patawarin niyo po ako. Inihanda niya ang braso ng amo. Hinanap niya ang ugat. Ang ugat na ilang beses niyang nilinisan at inalagaan. Ngayon ay tuturukan niya ng lason. Ang bigat ng syringe sa kamay niya. Pumikit si Lorena. Nakita niya ang mukha ng anak niyang si Rina. Nakangiti. Buhay para kay Rina. Para kay Rina. Sorry po, sir. Sorry talaga. Itinurok niya ang karayom sa ugat ni Mateo. Masakit sa kalooban. Parang sarili niyang puso ang tinutusok niya. Inilagay niya ang daliri sa plunger ng syringe. Huminga siya ng malalim. Isang tulak na lang. Isang tulak na lang. At tapos na ang lahat. Mamamatay si Mateo at mabubuhay si Rina. Sinimulan niyang itulak ang plunger. Dahan-dahan. Biglang may mahigpit na humawak sa kanyang pulsuhan. Napasinghap siya at muntik nang mabitawan ang hiringgilya. Ang hawak sa kanyang pulsuhan ay hindi mahina. Hindi ito galaw ng kalamnan na nagre-reflex lamang. Ito ay hawak ng isang taong may sapat na lakas at kontrol. Mahigpit. Mainit. Buhay na buhay. Dahan-dahang iniangat ni Lorena ang kanyang tingin. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Natatakot siyang baka imahinasyon lang niya ito o baka multo na ni Mateo ang humahawak sa kanya, pero hindi multo ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata ni Mateo, nakadilat. Wala na ang blangkong tingin na nakasanayan niya sa mga nakaraang linggo. Wala na ang ulap sa kanyang mga mata. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Matalim, seryoso, gising na gising. Parang tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng kwartong iyon. Hindi makagalaw si Lorena. Hindi siya makahinga. Hawak pa rin niya ang karayom na nakatusok sa balat ng amo, habang ang amo naman ay nakahawak sa kamay niyang papatay sana dito. Nakita niya ang dahan-dahang paggalaw ng mga labi ni Mateo. Walang lumabas na boses, pero malinaw ang ibinulong nito sa hangin. Isang salita na nagpayanig sa buong pagkatao ni Lorena. Huwag.
Mabilis na hinugot ni Lorena ang karayom mula sa braso ni Mateo. Ang hiringgilya ay bumagsak sa sahig. Kling. Nanginginig ang buong katawan ng babae, namumutla. Para itong nakakita ng multo. Sir? Bulong ni Lorena, halos hindi makahinga. Gising po kayo? Diyos ko, papatayin niyo po ba ako? Binitawan ni Mateo ang pulsuhan nito. Masakit ang lalamunan niya. Ilang linggo siyang hindi nagsalita. Ang boses niya ay garalgal, parang papel de liha na kinikis-kis sa bato. Makinig ka, Lorena. Paos niyang utos. Wala tayong oras. Nasa labas lang sila. Napaupo si Lorena sa sahig, umiiyak. Tumawag po kayo ng pulis, sir. Ipakulong niyo ako. Masama akong tao. Muntik ko na kayong... Alam ko, putol ni Mateo. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo kahit hilo pa siya. Alam kong wala kang choice. Alam kong ginawa mo yon para kay Rina. Natigilan si Lorena sa pag-iyak nang marinig ang pangalan ng anak. Tumingin ito sa kanya nang may pagtataka. Tinitigan siya ni Mateo sa mata. Ito ang sandali ng katotohanan. Hindi si Valentina ang nagbayad ng operasyon ng anak mo. Madiin na sabi ni Mateo. Ako, ginamit ko ang lumang cellphone na naiwan mo dito nung isang gabi. Ako ang anonymous donor, Lorena. Hindi ang asawa ko. Napahawak si Lorena sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata nito. Ang takot sa mukha niya ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos, matinding pagkaunawa. Kayo po, hagulgol ni Lorena. Kayo po ang nagligtas sa kanya. Oo, sagot ni Mateo. Inabot niya ang kamay ni Lorena. Kaya huwag kang matakot sa akin at huwag kang maniwala sa kanila. Ginagamit ka lang ni Valentina. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, itatapon ka rin nila gaya ng ginawa nila sa akin. Humagulgol si Lorena at niyakap ang kamay ni Mateo. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit. Patawarin niyo ako, sir. Patawarin niyo ako. Utang na loob ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Lorena, tama na ang iyak, bulong ni Mateo. Naramdaman niya ang pagbabalik ng lakas ng loob niya. Hindi na siya nag-iisa. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating magtulungan. Kailangan nating tapusin ang palabas na ito. Pinunasan ni Lorena ang luha at tumango. Ano pong gagawin natin, sir? Tinuro ni Mateo ang hiringgilya sa sahig. Iturok mo ang laman niyan sa unan. Ubusin mo, utos ni Mateo. Tapos lumabas ka. Iyak ka ng malakas. Sabihin mo sa kanila na tapos na. Sabihin mong patay na ako. Pero sir, nag-aalalang tanong ni Lorena. Paano po kayo? Ililibing po kayo ng buhay. Ngumiti ng mapait si Mateo. May tinawagan na akong kaibigan bago ka pumasok. May darating na ambulansya, pero hindi para sa bangkay, para sa akin. Mabilis na kumilos si Lorena. Pinulot niya ang syringe at itinurok ang lason sa unan sa tabi ng ulo ni Mateo. Pagkatapos, ginulo niya ang buhok niya at pinapula ang mga mata. Galingan mo umarte, bulong ni Mateo. Bago siya pumikit at nagpigil ng hininga, narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Lorena. Pagkatapos, isang malakas at nakapanindig balahibong sigaw ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Sir Mateo! Sir! Gumising po kayo! Bumukas ang pinto. Pumasok ang amoy ng alak at pabango. Ano? Tapos na ba? Boses ni Eduardo. Walang bahid ng lungkot. Excited pa ito. Wala na po. Humagulgol si Lorena. Wala na pong pulso si Sir Mateo. Patay na po siya. Naramdaman ni Mateo ang paglapit ni Valentina. Humawak ito sa leeg niya para kapain ang pulso. Pinigilan ni Mateo ang paghinga. Kinontrol niya ang tibok ng puso niya sa pamamagitan ng pagpapakalma ng isip. Sabi ni Valentina. Malamig na siya. Yes! Sigaw ni Eduardo. Finally!
Narinig ni Mateo ang tunog ng pagbubukas ng bote ng champagne. Pop! Cheers to the grieving widow! Kantiyaw ni Eduardo. Cheers to our new empire, baby! Sagot ni Valentina. Narinig ni Mateo ang pagkalansing ng mga baso. Nagtatawanan sila. Nagdiriwang sila sa ibabaw ng inaakala nilang bangkay niya. Pero sa di kalayuan, narinig ni Mateo ang tunog na hinihintay niya. Wee-woo! Wee-woo! Ang tunog ng sirena, papalapit ng papalapit. Inakala ni na Valentina at Eduardo na ang ambulansyang yon ay ang coroner na magdadala sa kanya sa morgue. Hindi nila alam, iyon ang sasakyang magdadala sa kanila sa impyerno. Mabigat ang hangin sa loob ng malawak na sala ng mansyon. Kinabukasan ito ng gabi ng kamatayan. Puno ang kwarto ng mga naka-Amerikana, mga abogado, mga board members ng kumpanya at ilang piling kamag-anak. Lahat sila ay nakaupo ng tuwid, nagbubulungan, naghihintay. Nakatayo si Lorena sa likod ng malaking pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng isang wheelchair. Nanlalamig ang kanyang mga palad. Dinig na dinig niya ang kabog ng sarili niyang dibdib na parang tambol sa kanyang tainga. Sa upuan ng wheelchair, may nakasakay na tao. Nakatakip ito ng puting kumot mula ulo hanggang paa. Walang gumagalaw. Para itong isang bangkay na nakaupo. Kaya mo yan, Lorena. Bulong niya sa sarili. Para sa katotohanan, sa loob ng sala, narinig niya ang boses ng abogado. Dahil sa biglaang pagpanaw ni Mr. Mateo at base sa medical records na nagpapatunay na wala na siya sa katinuan bago pa man siya mamatay, panimula ng abogado. Ang lahat ng ari-arian at pamamahala ng kumpanya ay agarang ililipat sa kanyang legal na asawa, si Mrs. Valentina. Narinig ni Lorena ang pekeng pagsinghot ni Valentina. Salamat, attorney. Garalgal ang boses ni Valentina. Napakahusay umarte. Kahit masakit, kailangan kong magpakatatag para sa kumpanya ni Mateo. Ito ang gusto niya. Ito ang habilin niya. At syempre, dagdag ni Eduardo, ang boses ay puno ng pilit na lungkot. Nandito ako para alalayan ang byuda sa mga desisyon. Kung gayon, sabi ng abogado, pirmahan na natin ang transfer documents. Ito na ang hudyat. Huminga ng malalim si Lorena. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Creak! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Lahat ng ulo ay lumingon. Natigilan ang abogado sa pagsusulat. Nanlaki ang mata ni Eduardo. Napahinto si Valentina sa pag-iyak at napalitan ng galit ang mukha nito. Dahan-dahang itinulak ni Lorena ang wheelchair papasok sa gitna ng silid. Ang tunog ng goma ng gulong sa marmol na sahig ay parang huni ng kamatayan. Squeak! Squeak! Walang nagsalita. Nakatitig lang silang lahat sa bangkay na nakaupo sa wheelchair na tinatakpan ng puting tela. Ano to? Biglang sigaw ni Valentina. Basag ang kanyang grieving widow na imahe. Lorena, bakit mo dinala yan dito? Bastos! Hindi mo ba nakikitang may meeting kami? Nakatungo lang si Lorena. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagtulak hanggang sa makarating sila sa dulo ng mahabang mesa, katapat mismo ni Valentina at Eduardo. Ilabas mo yan! Bulyaw ni Eduardo. Halatang kinakabahan. Diba sabi ko sa'yo ipahatid mo na yan? Sa punerarya. Bakit nandito pa ang bangkay na yan? Kasi, nanginginig na sagot ni Lorena, pero itinaas niya ang kanyang mukha at tinitigan sa mata si Valentina. Ayaw pa po niyang umalis, ma'am. Anong pinagsasabi mong baliw ka? Sigaw ni Valentina. Tumayo ito at akmang lalapit para sampalin si Lorna. Guard, kalad ka rin niyo palabas ang katulong na to at ang mabaho niyang amo. Pero bago pa makalapit ang sinuman, biglang gumalaw ang kamay sa ilalim ng puting kumot. Napasinghap ang lahat ng tao sa kwarto. Dahan-dahang inangat ng taong nasa ilalim ng tela ang kanyang kamay.
Hinawakan nito ang dulo ng kumot. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ng tao ang puting tela at inihagis ito sa sahig. Masyado ka namang nagmamadali. Wifi. Ang boses ay paos, pero puno ng awtoridad. Tumambad sa kanila si Mateo. Payat, maputla, pero ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Buhay na buhay. Ah! Napaupo si Valentina sa kanyang upuan, namumutla na parang papel. Mateo? Multo! Sigaw ng isang board member. Hindi ako multo. Madiin na sabi ni Mateo. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nagtangkang agawin ang lahat sa kanya. Pero malapit na kayong managinip ng masama. Papaanong? Nauutal si Eduardo, umaatras palayo. Nakita namin, patay ka na. Sinabi ni Lorena. Nagulat ka ba, Eduardo? Ngumisi si Mateo nang nakakilabot. Akala niyo ba mapapatay niyo ako gamit ang kamay ng taong nagmamalasakit sa akin ng totoo? Pinilit ni Mateo na tumayo mula sa wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa ilang linggong pagkakahiga. Pero inalalayan siya agad ni Lorena. Sa tulong ng katulong, nakatayo ang milyonaryo. Hindi bilang isang pilay, kundi bilang isang hari na bumabalik sa kanyang trono. Attorney, tawag ni Mateo sa abogado na nanginginig na ngayon ang kamay. Itigil mo ang pagproseso ng mga dokumento dahil ang pirma sa affidavit na hawak mo ay nakuha sa pamamagitan ng blackmail. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tili ni Valentina. Desperada na. Baliw siya. Nasira ang ulo niya sa aksidente. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Bumunot si Mateo ng isang maliit na voice recorder mula sa bulsa ng kanyang robe. Talaga ba, Valentina? Pinindot ni Mateo ang play. Ang boses ay umalinggaw-ngaw sa buong sala. Malinaw at hindi maipagkakaila. Gulay na siya, Eduardo. Isang buhay na bangkay. Habang dahan-dahan naming inuubos ang bawat sentimo ng pinaghirapan mo, hayaan mo na siyang mamatay. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng board members. Ang boses ni Valentina at Eduardo ay dinig na dinig sa recording. Ang plano, ang pangungutya, ang pagpatay. Nagkagulo sa sala. Huli kayo! Bulong ni Mateo. Biglang bumukas muli ang malaking pinto. Mabilis na pumasok ang mga nakaunipormeng pulis. Kasunod ang totoong doktor ni Mateo. Valentina, Eduardo. Sabi ni Mateo, ang boses ay parang hatol ng hukom. Tapos na ang palabas. Tunog ng bakal na nagkiskisa ng pumuno sa kwarto. Click. Musika sa pandinig ni Mateo ang tunog ng posas na inilalagay sa mga kamay ni na Valentina at Eduardo. Nakatayo siya doon, nakakapit sa gilid ng mesa para suportahan ang nanghihina niyang mga tuhod habang pinapanood ang pagguho ng mundo ng kanyang asawa. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Tilinin ni Valentina habang pilit na nagpupumigla sa hawak ng dalawang pulis. Ang kanyang maayos na buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mamahaling bestida ay gusot na dahil sa pagwawala. Mateo, sabihin mo sa kanila, asawa mo ako. Tumingin si Mateo sa kanya. Ang mga matang dati niyang minahal ngayon ay puno na ng takot at kasakiman. Asawa? Mahinahong tanong ni Mateo, pero ang boses niya ay umabot sa bawat sulok ng tahimik na silid. Ang asawa, hindi pinapatay ang kabiyak niya para sa pera. Ang asawa, nag-aalaga, hindi naglalagay ng lason sa ugat ng mahal niya. Hindi ko ginusto yon, biglang sigaw ni Eduardo. Ang dating mayabang na kasosyo ngayon ay halos lumuhod na sa sahig. Siya! Siya ang may pakanan ng lahat, Mateo. Si Valentina. Sinulsulan niya lang ako. Tinakot niya ako. Hayop ka, Eduardo. Sigaw ni Valentina. Akmang susugurin ng lalaki kahit nakaposas. Ikaw ang nagputol ng preno ng kotse. Ikaw ang pumatay sa kanya. Napailing na lang si Mateo. Nakakaawa. Sa harap ng panganib,
Naglaglagan agad ang 2 taong nangakong magsasama sa hirap at ginhawa gamit ang pera niya. Dalhin niyo na sila, utos ni Mateo sa mga pulis. Ayoko nang makita ang mga pagmumukha nila. Habang kaladkad ng mga pulis ang 2 palabas ng mansyon, sinalubong sila ng kislap ng mga kamera. Ang media, na tinawagan din ni Mateo kanina, ay nasa labas na. Ito ang magiging pinakamalaking iskandalo ng taon. Ang pagbagsak ng isang dinastiya at ang pagbangon ng isa pa. Nang mawala na ang ingay ng mga sirena, bumalik ang katahimikan sa loob ng sala. Ang mga board members, abogado, at kamag-anak ay nakatunganga pa rin. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Lahat sila ay nakatingin kay Mateo nang may halong takot at paghanga. Pero hindi sa kanila nakatingin si Mateo. Hinanap ng kanyang mga mata ang taong nasa gilid sa may anino ng malaking kurtina. Si Lorena. Nakayuko ito. Parang gustong lumiit at mawala na lang bigla. Suot pa rin nito ang kanyang uniforme ng katulong. Lorena, tawag ni Mateo. Napatingin ang lahat kay Lorena. Nakita ni Mateo ang hiya sa mukha ng babae. Sanay itong maging invisible. Sanay itong maging utusan lang. Pilit na naglakad si Mateo palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at masakit sa kanyang mga binti na matagal ding hindi nagamit, pero tiniis niya. Sir! Bulong ni Lorena, akmang aatras. Huwag po kayong lumapit. Madumi po ang damit ko. Nakakahiya po sa mga bisita. Umiling si Mateo. Inabot niya ang kamay ni Lorena sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan. Makinig kayong lahat, sabi ni Mateo ng malakas. Tiningnan niya isa-isa ang mga board members. Nakikita niyo ang babaeng ito? Sa tingin niyo isa lang siyang katulong. Sa tingin niyo isa lang siyang tagalinis ng dumi ng pamilyang ito. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kamay ni Lorena. Naramdaman niya ang gaspang ng mga palad nito. Mga palad na nagtrabaho, nagtiis, at nagligtas sa kanya. Pero nagkakamali kayo, patuloy ni Mateo. Noong mga panahong tinalikuran ako ng sarili kong kadugo. Noong mga panahong ang tingin niyo sa akin ay isa ng bangkay na dapat nang ilibing para makuha niyo ang shares ko. Ang babaeng ito lang ang nanatili. Tumulo ang luha ni Lorena. Siya ang mata ko noong bulag ako. Siya ang boses ko noong pipi ako. At siya ang puso ko noong tumigil na sa pagtibok ang puso ng pamilyang ito. Deklarasyon ni Mateo. Utang ko ang buhay ko, ang kumpanyang ito, at ang kinabukasan ko kay Lorena. Nagpalakpakan ng ilang tao. Ang iba ay napayuko sa hiya. Ngumiti si Mateo kay Lorena. Gusto pa niyang sabihin na higit pa sa pagliligtas ang ginawa nito. Gusto niyang sabihin na tinuruan siya nitong magmahal ulit. Pero biglang umikot ang paningin niya. Ang adrenaline na bumubuhay sa kanya kanina ay biglang naglaho. Ang pagod ng ilang linggong pagpapanggap, ang gutom, ang stress, lahat ay sabay-sabay na bumagsak sa kanyang katawan. Dumilim ang paligid. Ang mga mukha ng tao ay naging malabo. Ang sahig ay parang umalon at sumalubong sa kanya. Sir Mateo, iyon ang huling narinig niya, ang boses ni Lorena. At bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang pamilyar na mga braso na sumalo sa kanya. Hindi siya tumama sa malamig na sahig. Sinalo siya ni Lorena. Ligtas siya. Nagising si Mateo sa amoy ng alkohol at gamot. Puti ang kisame, ospital. Pero hindi ito ang ospital kung saan siya gustong patayin ni na Valentina. Ito ay private suite sa St. Jude. Mabilis siyang bumangon, kahit medyo nahihilo pa. Lorena, tawag niya. Walang sumagot. Tumingin siya sa paligid. Sa sofa sa gilid ng kwarto, may nakita siyang isang pamilyar na bag. Ang luma at kupas na bag na dala ni Lorena noong unang araw na pumasok ito sa mansyon. Bukas ito. Sa loob, nakita niya ang ilang piraso ng damit na maayos na nakatupi. Nandoon si Lorena sa may bintana, nakatalikod.
Nakabihis na ito ng pangalis. Hindi na uniforme, kundi isang simpleng t-shirt at maong. Kinabahan si Mateo. Bakit siya nakabihis? Bakit siya nag-iimpake? Lorena, tawag niya ulit. Dahan-dahang lumingon si Lorena. Mugto ang mga mata nito. Pilit itong ngumiti. Gising na po pala kayo, sir, sabi nito. Aalis na po sana ako. Hinihintay ko lang po kayong magising para makapagpaalam. Magpaalam? Kumunot ang noo ni Mateo. Saan ka pupunta? Uuwi na po, sir, sagot ni Lorena, at sa boses niya ay may halong lungkot at resignasyon. Tapos na po ang trabaho ko. Ligtas na kayo. Nakuha niyo na ang hustisya. Okay na rin po si Rina. Wala na po akong dahilan para manatili. Yumuko si Lorena at kinuha ang kanyang bag. Isa lang naman po akong katulong, sir. Hindi po ako bagay sa mundo niyo ngayong nakabalik na kayo sa taas. Akmang bubuksan na ni Lorena ang pinto palabas, pero mabilis na tinanggal ni Mateo ang dextrose sa kamay niya. Bahala na akong dumugo at tumayo. Lorena, sandali. Napatigil si Lorena sa kanyang paghakbang nang maramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Mateo sa kanyang braso. Ang init ng palad nito ay tumagos sa kanyang balat, nagpapatigil sa kanyang paghinga. Lumingon siya at nakita ang dugo na tumutulo mula sa kamay ng amo kung saan ito hinugot ang swero. Sir, ang kamay niyo! Tarantang sigaw ni Lorena. Binitawan niya ang kanyang bag at dali-daling kumuha ng bulak sa mesa para diinan ang sugat. Bakit niyo po tinanggal? Ang tigas talaga ng ulo niyo. Habang abala si Lorena sa pagpigil ng dugo, nakatitig lang si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi sa sugat nakatingin, kundi sa mukha niya. Puno ng emosyon, puno ng takot na baka mawala siya. Wala akong pakialam sa dugo, Lorena, sabi ni Mateo. Ang boses ay seryoso. Mas masakit kung aalis ka nang hindi man lang ako pinapakinggan. Pero sir, naiiyak na sagot ni Lorena, hindi makatingin ng diretso. Tapos na po ang misyon natin. Nakabalik na kayo sa pwesto nyo. Milyonaryo na ulit kayo. Ako po ay babalik na sa pagiging nanay ni Rina. Sa paghahanap ng trabaho, magkaiba po ang mundo natin. Hinawakan ni Mateo ang pisngi ni Lorena at iniharap ito sa kanya. Mundo? Mapait na tawa ni Mateo. Nakita mo ang mundo ko, Lorena. Puno ng mga ahas. Puno ng mga taong naghihintay lang na mamatay ako para paghati-hatian ang pera ko. Sa mundo ko, walang totoo. Lumapit si Mateo. Sobrang lapit na naaamoy na ni Lorena ang pamilyar na amoy nito. Noong mga panahong nakahiga ako sa kama, noong akala ng lahat ay wala na akong silbi, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na tao pa rin ako. Ikaw lang ang nagmahal sa akin noong wala akong maibigay na kapalit. Trabaho ko lang po yun, sir. Bulong ni Lorena, pero alam niyang nagsisinungaling siya. Higit pa sa trabaho ang nararamdaman niya. Huwag mo akong lokohin at huwag mong lokohin ang sarili mo, sagot ni Mateo. Yung laso na dapat ituturok mo sa akin, kaya mo yung gawin kung trabaho lang ang tingin mo sa akin. Pero hindi mo ginawa. Isinugal mo ang buhay ng anak mo para sa akin. Tumulo ang luha ni Lorena. Kasi ano? Kasi mahal ko na po kayo. Pag-amin ni Lorena, halos pabulong. Pero natatakot ako, sir. Natatakot ako na balang araw, magising na lang kayo at ma-realize nyo na ang babaeng mahal nyo ay isang hamak na katulong lang na mapapaya kayo kapag kasama nyo ako. Umiling si Mateo at niyakap ng mahigpit si Lorena. Ang yakap na yon ay parang tahanan. Makinig ka, Lorena. Ang yaman, nawawala yan. Ang kumpanya, pwedeng bumagsak. Pero ang babaeng handang mamatay at pumatay para iligtas ako. Iyan ang kayamanang hindi ko napakakawalan. Hindi ka katulong sa paningin ko. Ikaw ang reyna ko. Humiwalay ng bahagya si Mateo
at tinitigan ang mga labi ni Lorena. At isa pa, dagdag ni Mateo na may munting naman ng ngiti. Kailangan ko ng nurse habang buhay. Wala na akong tiwala sa iba. Napangiti si Lorena sa gitna ng kanyang mga luha. Ang arte niyo po talaga, sir. Mateo, pagtatama ng lalaki. Simula ngayon, Mateo na lang. At sa loob ng silid na yon, sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng monitor, tinapos ni Mateo ang distansya sa pagitan nila ng isang halik. Isang halik na walang halong pagpapanggap. Isang halik ng pasasalamat, ng pangako, at ng wagas na pag-ibig. Makalipas ang isang linggo, maaliwalas ang panahon. Ang sikat ng araw ay tumatago sa bintana ng recovery room ng St. Jude Hospital. Dahan-dahan lang anak, paalala ni Lorena habang sinusubuan ng sopa si Rina. Ang batang babae, kahit payat pa, ay kulay rosas na ang pisngi. Wala na ang putla ng sakit sa puso. Masarap po, Mama. Ngiti ni Rina. Salamat po at hindi niyo ako iniwan. Hindi kita iiwan kahit kailan. Hinalikan ni Lorena ang noo ng anak. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. May dalang malaking teddy bear at isang basket ng prutas. Hindi ito naka-Amerikana. Naka-polo shirt lang ito at maong. Mukhang simple. Mukhang masaya. Hello, Rina. Bati ni Mateo. Nanlaki ang mata ng bata. Si Sir Mateo po, yung boss mo, Mama. Lumapit si Mateo at inabot ang teddy bear kay Rina. Hindi na ako boss ng mama mo, Rina. Ako na ang #1 fan niya. Napatingin si Rina sa kanyang ina, tapos kay Mateo. Ang talino ng bata, mabilis nitong naunawaan ang mga ngitian ng dalawang matanda. Sir Mateo, sabi ni Rina sa seryosong boses, salamat po sa pag-save sa heart ko, ha? Umupo si Mateo sa gilid ng kama at hinawakan ang maliit na kamay ni Rina. Wala yon, sagot ni Mateo. Tumingin siya kay Lorena na nakatayo sa gilid, nagniningning ang mga mata. Teka, mali pala. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Rina. Po? Bakit po? Taka ng bata. Kasi. Pisilin ni Mateo sa kamay ni Rina. Kung hindi dahil sa puso mo, hindi ko makikilala ang mama mo. At kung hindi dahil sa mama mo, wala na rin sana akong puso ngayon. Ngumiti si Rina. Kita ang bungi sa ngipin. Eddie, pwede ko na po ba kayong tawaging Papa Mateo? Namula si Lorena. Rina, nakakahiya. Pero tumawa lang si Mateo ng malakas. Isang tawa na galing sa kaibuturan ng kanyang dibdib, malayo sa mga pilit na tawa niya nung nakikipagbaterya siya kay Valentina at Eduardo. Pwedeng-pwede, anak, sagot ni Mateo. Pwedeng-pwede. Paglubog ng araw, dinala ni Mateo si Lorena sa rooftop ng ospital. Kitang-kita nila ang skyline ng lungsod. Ang mga ilaw ng mga building ay nagsisimula ng sumindi. Sa isa sa mga building na yon, nandoon ang opisina ni Mateo, ang imperyong muntik nang pumatay sa kanya. Pero nakatalikod si Mateo sa view na yon. Nakaharap siya kay Lorena. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo. Saan po? Sa bago nating buhay. Magiging magulo. Madaming magsasabi na hindi tayo bagay. Madaming manghuhusga. Babala ni Mateo. Hinawakan ni Lorena ang kamay ni Mateo. Wala na ang panginginig. Wala na ang takot. Sanay na ako sa hirap, Mateo. Sagot ni Lorena ng may tatag. Basta kasama kita. At basta kasama natin si Rina. Kahit ano pa ang sabihin nila, wala akong pakialam. Niyakap siya ni Mateo mula sa likuran habang pinapanood nila ang pag-agaw ng dilim sa liwanag. Pero sa pagkakataong ito, hindi nakakatakot ang dilim dahil alam nilang dalawa na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na umaga. Sa huli, hindi ang pera o kapangyarihan ang nanalo. Ang nanalo ay ang simpleng katotohanan na natagpuan nila sa isa't isa. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa kislap ng diamante, kundi sa tibok ng isang tapat na puso. At doon, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang kanilang totoong kwento.